Ang Toyota Motors ang isa sa pinakasikat na brand ng mga sasakyan dito sa Pilipinas dahil sa panalong modelo nito na sobrang gaganda at talagang mapagkakatiwalaan. Tatak Toyota na kasi yan kaya talagang hinahangaan. Kaya naman karamihan sa first car ng pamilyang Pilipino ay nagmumula rin dito. Kaya naman kung nagpaplano ka pa lamang kumuha ng isang sasakyan sa susunod na taon ay baka makatulong sa iyo ang video na ito. Dahil tatalakayin natin ang pampamilyang sasakyan na modelo ng Toyota na may affordable price tag. Mga modelong wala pa sa 1 milyon ang halaga ay magkakaroon ka na. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po yung click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Toyota Avanza, isang affordable multipurpose vehicle na nagmula sa Japanese brand manufacturer na Toyota Motors. Ang modelong ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong gustong magkasasakyan sa murang halaga lang. Hindi matatawarang mga katangian mula sa loob at labas ang kayang ipamalas nito sa mga makakagamit. Ang Toyota Avanza 2023 model ay magagamit ng buong pamilya, hindi lang pang service, panggala o kaya naman ay pang business, pwede rin. Ang bagong facelift nito na inilabas noong 2020, mas naging modern ang image dahil sa frontal face design ng brand na inilagay dito ang mga daytime running light at naka-LED type na klase ng headlamp. Nagbibigay din ng kaligtasan sa madidilim na kalsada at kumukumpleto sa buong disenyo. Samahan pa yan ng LED type na tail lamp. Itong multipurpose car na Toyota Avanza ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine in 9-4-cylinder, naka 16 valve dual overhead camshaft na makina na nakakonect sa fuel supply na electronic fuel injected type, front wheel drive automatic transmission na kaya mag-produce ng maximum output na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 RPM. May 43-liter fuel tank capacity din ito kaya mas maiging gamiting riding body sa long ride. Dahil ang nakukonsumo nito ay 1 litro lang sa kada 18 km na layo ng tinakbo. Isa pa sa ipinagmamalaki dito, bukod sa mga reliable suspensions ay ang mga safety features, security features at ilan sa mga sense technology na sobrang high-tech na talaga na inilagay sa modelong ito. Ang pagiging advanced ng brand pagdating sa mga teknolohiya ay inilalagay sa mga bagong modelo nito kagaya nitong Avanza na 2023 model. Isa sa mga pangunahing safety measure nito ay ang pagkakaroon ng ADAS o Drive Assistance System, blind spot monitoring at rear cross traffic alert. May malaking infotainment system na 8 inches at detached screen pa. Naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. Kasama ang multifunctional steering wheel na may instrument panel na analog type ay hindi naman mahihirapan balansehin ang mga information at notification na lumalabas dito. Para sa kabuuang presyo nito ay nagkakahalaga ng 833,000 pesos hanggang sa 1,059,000 pesos dito sa bansa. Toyota Race. Ang Toyota Race ay ang pinakabagong entry ng Japanese brand sa 5-seater subcompact crossover o SUV sa market. Ito ay may angular styling na angkop sa isang sporty crossover at available na may dalawang opsyon sa makina. Ang una ay pinapagana ng isang natural aspirated na 1.2 liter at ang pangalawa naman ay isang turbocharged na 1.0 liter na parehong may 3-cylinder na format. May manual na transmission at mayroon ding mga naka-automatic transmission. Ang maximum output nito ay umaabot ng 87 to 97 horsepower at 113 to 140 Nm ng torque. May katamtamang bilis lang din sa kalsada at may katipiran sa konsumo. Ang fuel tank capacity nito ay 36 liters at kayang ubusin sa loob ng 570 km. Pinagmamalaki din ng Race ang ilang pangunahing tampok mula sa Toyota Safety Sense suite. Ang Toyota Race ay isang crossover na perpekto para sa mga batang profesional na naghahanap ng kanilang unang kotse o para sa mga naghahanap ang hindi ganun kalakihan ngunit tama lang sa pamilya na may 4 to 5 member. Toyota Race standard ay may mga pangunahing safety features kagaya ng ABS o anti-lock braking system, vehicle stability control, hill start assist, at isang immobilizer system for security. Meron ding reverse sensor, driver and passenger airbags. Ang mas mataas na variant naman ito ay nakakuha ng karagdagang side at curtain shield na mga airbag kasama ang reverse camera. May alarm din ito, clearance at back sonar para sa harap at likurang bahagi nito.
at isang advanced safety sense na blind spot monitoring system at rear cross traffic alert. Dito sa bansa, nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 755,000 hanggang sa 1,070,000 pesos. Toyota Vios. Ang Toyota Vios ay isang subcompact sedan at isa sa pinakamabentang nameplate ng sasakyan sa Toyota Motor Philippines o TMP. Kasama ang malalaking kapatid nitong MPV at SUV. Ang Vios nameplate ay pinakilala noong 2002 at nasubukan na ng libu-libong Pilipinong tsuper at ng family driver. Ito ay para sa pampubliko o pribadong paggamit. Sa pamamagitan nito, ang Vios ay patuloy pa rin sa pag-usbong mula sa teknolohikal na katangian hanggang sa panlabas na disenyo nito. Ang refresh na Vios ay nag-host ng isang ganap na bagong exterior at interior na disenyo. Bagong style sa harap kasama ang mahahabang nakapikit na mga headlight at hugis teardrop na paglamp vent at isang malawak na trapezoidal grille. Kahit na ang mga taillight ay nakaunat na bumabalot sa rear quarter panel nito. Nagdadagdag din ang TMP ng mga bagong variant ng Prime sa lineup nito na nilagyan ng mga accessories spoiler at iba't ibang design sa bumper mula nang magsimula ang pag-refresh sa modelong ito sa merkado ng Pilipinas. Pinalawak ng Toyota ang lineup ng Vios na may ilang mga bagong variant na abot kaya ang presyo tulad ng XE at XLE na parehong magtatampok ng CVT na kailangan para sa mga driver at traffic sa Pilipinas. Kasama ng mga variant na ito ang mga variant ng E at G na nananatiling pangunahing alok para sa masa sa lineup ng Vios. Pinapagana ito ng 1.3 hanggang sa 1.5 engine, naka 4-cylinder, 16-valve dual overhead na makina at nakakonekta sa automatic o manual na transmission nito. Ang nagagawang bilis ng modelong ito ay tama lang din para magamit ng mas komportable, convenient sa pang-araw-araw. May mga kasamang safety features na rin para sa mas ligtas na pagsakay, kabilang ang vehicle stability, tire pressure monitoring para sa top variant, rear camera, ISO fixed child mounts at ilan pa sa mga particular safety and security features na meron ito. At dito sa bansa, may 9 na klaseng pagpipilian sa modelong ito at nagkakahalaga ng 696,000 hanggang sa 1,055,000 pesos depende sa variant na pipiliin mo. Toyota Hilux. Ang Toyota Hilux ay isang pick-up na ang pangalan ay kilala sa buong mundo para sa pagiging isa sa pinakamahirap at maasahang workhorse para sa anumang gawain. Mula 1968 hanggang ngayon, ang Hilux ay umani ng maraming papuri sa iba't ibang bansa. Salamat sa pagiging maaasahan nito, ang Philippine iteration ay may kasamang pinahusay na hitsura sa nakaraang henerasyon, pati na rin ang powerful na mga opsyon sa makina nito. Ang midsize ay isa sa pinagkakatiwalaang sasakyan na maaasahan kung panghakutan, pangnegosyo pati na rin sa mga terrain, mababato at matutubig na kalsada. At ito ngayon ay pinalilibutan din ng mga bagong at modernong kagamitan mula sa physical na estilo at disenyo ay makikitaan mo talaga ng pagiging matatag. Dito sa bansa, kabilang ang pinakamababang variant at ang pinakamataas na variant nito ay talagang makakasulit ka. Pinapagana ito ng alinman sa 2.4 liter o 2.8 liter diesel engine inline 4-cylinder 16-valve at dual overhead camshaft na makina. Ang Toyota Hilux ay may pagpipilian sa 4-wheel at sa front-wheel drive. May automatic nito at manual pero pare-parehong naka 6-speed ang variable transmission. Kayang gumawa ng 148 to 201 horsepower at 343 to 500 Nm ng torque. Kaya ang kabuang bilis nito ay umaabot din ng 175 to 180 km/h. Ang ilan din sa mga pangunahing angkop sa modelong ito ay ang matitibay na chassis frame pati mga suspensions mula sa harap at likod. May malawak na rear cabin para sa ilang mga gamit o bagahe, pati ang mga ilaw na magbibigay liwanag kaligtasan sa madidilim na kalsada. Ang pinakabagong update nito ay biniyayaan din ng mga advanced na safety at security features kabilang ang lane departure warning, pre-collision system, ADAS o Advanced Driver Assistance System, may hill start assist, rear camera, ABS, electronic brake distributor, vehicle stability at marami pang iba. May kasama na rin itong anti-theft alarm, immobilizer system, central locking at power door lock para naman mas mapaigting ang seguridad ng sasakyan. Dito sa bansa, ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 879,000 sa pinakamababang variant hanggang sa 2,186,000 pesos sa pinaka-top variant naman ito.
Toyota Wigo. Ang Toyota Wigo ay isang entry-level na hatchback na ginawa ng Toyota Motor Philippines para sa mga batang profesional na nakatira sa lungsod o sa mga naghahanap ng kanilang unang sasakyan. Mas madaling dalhin kung saan-saan lugar, lalo na sa loob ng Kamaynilaan. Ang specific na size nito ay mapagkakasya mo talaga at isang sporty na front fascia, rear spoiler at ikatlong brake light ang mas kukumpleto pa dito. Ang Toyota Wigo ay nagpapalabas ng saya at excitement sa anumang anggulo. Kilala bilang Daihatsu, Ayla at Toyota Agya sa ibang mga bansa sa Asia. Patuloy na inaangkin ng Wigo ang trono nito bilang isa sa pinakamabentang kotse sa Pilipinas taon-taon. Ngayon sa ikalawang henerasyon nito, ang Wigo ay inilabas na muli sa Daihatsu New Global Architecture o tinatawag ding DNGA-A. Ang Wigo hatchback ay may tatlong variant, ang J, E at ang range toppings na G para sa 2024 na modelo nito. Pinalatan din ng Toyota ang antiquate 4-speed automatic ng continuously variable transmission. Sa kabila ng kabuang sukat lang nito, ang Toyota Wigo ay nagbibigay ng sapat na legroom para sa mga pasahero sa backseat. Nagtatampok ang mga variant ng E ng mas malaki sa 8 inches na infotainment screen na konektado sa Apple CarPlay at Android Auto. Kasama ang mga kontrol ng manibela, ang mga airbags, ABS at hill start control ay karaniwan na ngayon sa mga safety features na mayroon ito. At exclusive din sa top-end variant na G, ang isang push start button, keyless entry at iba pang mga nakapaloob na makabagong teknolohiya. Ang Toyota Wigo ay pinapagana ng 1KR VE engine at isang 1.0 liter na gasoline engine, inline 3-cylinder, 12 valves at dual overhead camshaft na naghatid ng 66 horsepower at 89 Nm ng torque. Available din ito sa alinman sa 5-speed manual o CVT transmission. Dito sa bansa, ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 609,000 hanggang sa 729,000 pesos. Toyota Light Ace. Ang Toyota Light Ace ay isang entry ng brand ng light commercial vehicle segment sa Pilipinas. Ito ay isang mas maliit na platform sa Toyota Hi-Ace, ngunit maraming gamit na mapapakinabangan gaya ng pampasahero at sa pagnenegosyo. Itong Toyota Light Ace ay inilunsad sa Pilipinas na may dalawang available na variant, isang pickup truck at isang panel van. Ang dalawang variant na ito ay ginawang available gamit ang 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft na makina na 2NR-BE motor na nagpapadala ng 97 horsepower at 134 Nm ng torque sa pamamagitan ng 5-speed na manual transmission ito. Bagamat ganito ang klase nito ay hindi pa rin tinipid ang mga safety at security features gaya ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system na sinamahan ng brake assist, crash sensor, vehicle stability at marami pang iba. Para sa libangan, meron din itong CD player, mga speaker, FM and AM radio at Bluetooth connectivity. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 695,000 pesos lamang. Ang Toyota Rush. Ang Toyota Rush ay isang maliit na multipurpose car na ibinibenta upang direktang makipagkumpetensya laban sa maliliit na segment ng SUV sa Pilipinas. Inilunsad ito noong May 2019 at available lang sa isang 7-seater configuration at kilala bilang Daihatsu Tourist nameplate sa iba pang Asian market. Bilang isa sa pinakabagong karagdagan ng Toyota Motor Philippines, ang Rush ay nakakuha ng ilang spotlight sa Philippine automotive scene dahil sa 7-seat capacity nito na may 220mm ground clearance. Ito ay tulad din ng isang SUV ngunit mas abot kaya at mas compact. Kaagad naman ding nakaakit at umagaw sa atensyon ng maraming Pilipinong mamimili ng kotse at sa mga may budget conscious na gusto ng isang bagay na mas upmarket kaysa sa isang Avanza ngunit mas mura kaysa sa isang Fortuner. Ang Toyota Rush ay pinapagana ng isang 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder at 16-valve dual overhead camshaft na ipinares sa 4-speed automatic o 5-speed manual transmission ito. At kaya mag-produce ng maximum output na 102 horsepower sa kada 4,200 RPM at 134 Nm of torque naman sa kada 6,000 RPM. Kaya ang kabuang bilis ay umaabot din sa 175 km/h. Pagdating naman sa fuel supply system, ito ay ginamitan ng EFI o Electronic Fuel Injected Type.
May kasamang malalaking tangke na may 45 liters ang capacity at matipid na rin dahil kumukonsumo lamang ng 18 km per liter. Ang modelong ito ay nilagyan din ng maraming uri ng teknolohikal pangkaligtasan na mga features, ginagawang perpekto para sa mga nangangailangan isang multipurpose na sasakyan na pampamilya. Itong Toyota Rush, pagdating sa pagiging convenient, comfortable, reliable at safe, yan na marahil ang try and tested na ng marami. Dahil sa ilang pagkakatulad din sa estilo, laki at kapasidad ng pag-upo nito, ang Rush ay karaniwang inihahambing din sa Mitsubishi Expander at Honda BRB. Bagamat pinapanatili nito ang titulong mas murang opsyon sa tatlo, nagkakahalaga lamang ng kabuuang presyo ng 1,052,000 hanggang sa 1,196,000 pesos dito sa bansa. Toyota Veloz. Inilabas lamang ang modelong ito noong nakaraang taon pa, ang kauna-unahang MPV car na may advantage sa features at pagka-premium ang datingan mula sa external hanggang sa interior specs nito. Ang Toyota Veloz na nagmula sa pinakasikat at kilalang brand dito sa bansa. Toyota Veloz ay naglalaman ng mga panibagong features kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng napakagandang instrument panel na 7 inches at naka-TFT na rin. Meron na rin itong ambient lighting para kahit nakapatay ang dome light ay maliwanag pa rin ang buong interior ng sasakyan. Maganda rin ang itsura ng LED line guides sa may back door nito, kasama ng slim long LED type na din na headlamp nito. Isa pa sa magugustuhan mo dito ay naka-CVT o continuously variable transmission na rin ang modelong ito. Isang magandang bagay kasi kahit papaano sa pamamagitan nitong CVT ay mas mapapalakas ang kabig at arangkada nito kahit pa sa mga paahon na kalsada. Isa pa, mas makatitipid ka din sa gasolina dahil dito meron na rin itong freestanding 9 inches infotainment system, audio display na may Apple CarPlay at Android Auto. Itong sasakyan ay wala na ring manual parking brake dahil ito ay pinalitan na rin ng electric parking brake system. Mas madali na lang ang switch function at talagang full stop ang buong brake. Meron na rin itong kasamang wireless charging system na kung saan ay ilalapag mo na lamang ang cellphone gadget mo at otomatiko na itong magcha-charge. Di rin papahuli ang modelong ito. Pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16 valve, naka-dual overhead camshaft at naka-Euro 4 compliance. Pagdating naman sa performance, ito ay kayang mag-produce ng maximum output level na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 revolution per minute. Kaya ang average top speed na nagagawa o kabuuang bilis nito ay umaabot sa 180 km/h. Pagdating naman sa safety and security features, may crash sensor, may vehicle stability control system, meron na itong mga airbags sa driver side, passenger, curtain airbags sa kada side portion at knee airbag para naman sa tuhod. Meron na rin itong mga advanced safety features na tinatawag, kagaya na lamang ng rear cross traffic alert. Meron na rin itong hill start assist control system, blind spot monitoring system, lane departure warning, at isa pang bagong safety features nito, ang tinatawag na ADAS o Advanced Driver Assistance System. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang pagkamatay at pinsala sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada. Pagdating naman sa mga security system, itong modelo ay sagana rin. Meron na itong central locking, anti-theft device, engine immobilizer, anti-theft alarm, power door lock at marami pang iba. Dito sa bansa ay may dalawang klaseng inilabas na variant sa modelong ito. Mula sa standard variant at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 1,210,000 pesos. At ang top variant naman ito na nagkakahalaga naman ng 1,250,000 pesos. Toyota Hiace. Ngayong taon ay mas matatag na ang itsura nitong modelo kaysa dati. Ang Toyota Hiace ay nanatili pa ring isa sa pinagkakatiwalaang van sa abot kayang halaga ng mga pamilyang Pilipino. Sa pag-update ng ika-6 na generation nito na ipinakilala noong February 2019,
Nakita sa High Ace nameplate ang malaking pagbabago sa panlabas na katangian at interior na kapasidad. Ang bagong High Ace ay nagtatampok ng ilang mga bagay na hindi katulad ng karamihan sa bagong anyo at disenyo nito. Maging sa magandang hugis ng makina na nasa harap ay nagbibigay din sa van ng flat fascia. At kapansin-pansin din dito ang mild curve na eksklusibong nakasilidang makina. Sa makatuwid ay nagbibigay naman ng mas maraming espasyo sa loob ng cabin. Sa disenyong ito rin, ang malaking headlamp ay binibigyang diin ng isang malaking parang ihawan na front black bumper grill. Kaya mas lumalabas ang napakagandang aerodynamic. Bukod pa dyan, ang 5 klaseng uri nito o variant ay ilan lamang sa mga pagpipilian mo depende sa klase nito at abot ng iyong makakaya. Mga pangunahin sa mga modelong ito ay ang matatag na makina, mataas na antas ng mga safety sense na makikita mas marami sa mga top variant. Ang GL Grandia na isang 12-seater at GL Grandia Tourer na isang 14-seater. Ang High Ace ay magagamit din sa isang cargo at commuter configuration. Nasa makatuwid ay nagbibigay sa mga negosyo ng kapasidad na gamitin ang High Ace para sa panghakot ng mga tao, bagay at iba pa. Dahil sa malawak na hanay ng mga opsyon nito, ang interior ay nakabase ayon sa kung anong variant ang gusto mong bilhin. Gayunpaman, ang lahat ng 3 trim sa harap ay may kasamang shift stick at nakamount sa dashboard panel, habang ang variant ng GL Grandia na kung saan mas high upgrade ay may touchscreen display infotainment system. Mga kanais-nais na katangian kagaya ng komportableng seats, accessibility at mas maraming kakayahan. Ang modelong ito ay pinapagana ng 2.8 liter na 1GD diesel engine. Nakaparehong makina na matatagpuan sa Fortuner. Ang malakas na power output ay nakadepende rin sa variant na pipiliin mo. May 176 horsepower at 420 Nm na torque para sa Commuter Deluxe. Para naman sa isang klase nito, may 176 horsepower at 450 Nm ng torque naman para sa GL Grandia at 163 horsepower at 420 Nm ng torque naman para sa GL Grandia Tourer. Ang karaniwang Toyota High Ace ay nilagyan din ng alinman sa 6-speed manual o 6-speed automatic na transmission ito. Gayunpaman, itong Toyota High Ace Commuter at High Ace Cargo naman ay may 3.0 liter o mas mataas kaysa sa ibang variant na naka-diesel engine manual transmission at kayang mag-produce ng maximum output na 136 horsepower at 300 Nm ng torque. Na ipinares naman sa 5-speed gear shifting nito. Ang magkakaparehong laki ng fuel tank capacity na 70 liters ay kayang ubusin sa loob ng 840 km na layo ng tatakbuhin. At sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay nagkakahalaga ng 1,166,000 pesos mula sa pinaka-low variant nito hanggang sa 2,439,000 pesos sa pinaka-top variant naman.